Ayan. So, unang-una, pag-uusapan natin is another source of income. Kasi I'm sure, lahat tayo, majority sa atin, meron na tayong pinagkakitaang uh, no, income. May pinagkukunan na tayo ng mga pangbayad natin sa bills. But sa ngayon kasi sa panahon natin, alam naman natin, no, na marami yung nagbago. No? So, dahil sa taas ng bilihin, yung kinikita natin sa trabaho or minsan sa business, kung meron tayong business, is minsan hindi sapat. So, kaya naghahanap tayo ng opportunity. No? So, majority sa atin naghahanap ng magandang opportunity. Pero ano ba talaga yung magandang opportunity na papasukin? Para tayo, no, makuha natin yung mga wants natin, hindi lang yung mga needs. So, number one, marami kasi ang pumapasok sa opportunity pero hindi pinag-aaralan. Kaya yung iba, possible, ito yung nakikita natin na nangyayari, bakit sila naliligaw ng landas o nai-scam, no? So, ang kailangan ay ang gusto kasi natin, hindi na pinag-aaralan, number one, no? Ayaw natin pag-aralan. Yan. Gusto agad natin doble yung kita. May mga ganyang tao, no? Sobrang taas ng interest na pinapangako, pinapasok agad natin. No? Mabilis ang kitaan. Kumbaga, one time, big time investment. So, kung ganito yung hinahanap natin, no? Wala pong ganito. Possible may scam lang tayo pag ito yung gusto natin. So, halos lahat ng opportunity, kailangan po natin yung aralin. Kahit gaano man yung kaganda. No? Importante na iintindihan natin yung pinapasok natin para hindi tayo mapupunta doon sa mga scam company. Yan. Kasi sobrang dami po ng company na nag-o-offer ng investment, business, pero ang tanong doon, okay ba itong pasukin? No? Hindi ba masasayang dito yung pera ko, yung isa pa yung reputation natin na pangalan natin na pinangangalagaan. So, alam naman natin yung mga business owner, yan yung mga pinangangalagaan nila, yung mga pangalan nila. Para pag nag-offer ulit sila sa tao, hindi sila masisira. Yan. So, ganun po yun, no? Purahin lang natin yan. Okay. So, tuloy natin. So, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga pinagkakakitaan natin noong unang panahon at hanggang ngayon para makita natin kung saan na ba tayo. Baka kasi yung pinagkakakitaan natin is old model na, kumbaga, yung sinasabi. Kaya hindi na makasabay doon sa makabago or sa bilihin yung kinikita natin. So, number one, yung tinatawag nating agriculture age or ito na po yung mga farmers, no? Yung mga unang panahon kasi wala pa namang ibang trabaho kundi pagtanim, pangingisda. So ito po yon. Number two, yung tinatawag nating industrial age. Industrial age po, ito naman po yung mga factory workers na kung saan may mga business owner na kasi na nagtayo ng mga factory. So nag-hire sila ng mga tao para magtrabaho sa factory. So marami po ang pumasok dito. So kasi nga, hindi na may initan kasi nasa loob lang ng factory. So kaya mas marami po ang pumasok dito, nagkaroon ng mga factory. Even ngayon, meron pa naman, sobrang dami, no? So, pangatlo po, yung tinatawag nating information age. Ito na po yung nagkaroon na ng mga profession na tinatawag natin, teacher, abogado, dentist, doctors. So, yan po yun, dito po yung nagkaroon sa tinatawag nating information age, no? So, dito po nagkaroon ng tinatawag din na educational system na kung saan sabi sa atin ng mga parents, lolo, mga ano natin, lolo natin, no? Is mag-aral tayo ng mabuti para makakuha tayo ng magandang grades. Pag nakakuha tayo ng magandang grades, no? Makakuha tayo ng magandang trabaho at siyempre, sasahod tayo ng mas maganda, no? So, sa panahon po before, talagang totoo po to. Pero ngayon po, hindi na siya basihan na nakapagtapos ka is magaganda na yung makukuha mong trabaho. Kasi majority po ngayon, no, papansin natin, yung mga tinatanggap ng mga big companies, yung may, ano na, may experience, no? So, kung wala kang experience doon sa job na gusto mong pasukin, kumbaga, second option kanila. No? Sobrang taas ng standard, lalo na dito sa Pilipinas. Ayan po. Hindi nagbabase sa skills. Yung iba, talagang depende kung saan ka nagtapos ng pag-aaral. Yung mga sikat na university. No? Yung po yung katotohanan. And the fourth, yung tinatawag nating conceptual age or yung mga creators. Yung mga naka-create, yan. Tulad ng mga sakyan, at iba pa. No? And fifth, yung tinatawag nating digital age.
So digital age, ito po yung mga naka-invento ng Facebook, Google, Amazon, ito na po yung computer or internet na kung saan dito na tayo, no? Pinasok na natin to few years ago pa. Ayan. So mapapansin natin, halos lahat ng mga ano ngayon, mga artista, no? Mga influencer, no? Pumasok dito sa mga platform na to kasi nga kumikita, no? Ito na yung makabagong pinagkakakitaan, yung mga technology na pakabago na to. Yan. And bukod pa dyan, meron pa pong mas innovate, no? Mas nag-innovate pa. Ano po 'yon? Yung tinatawag nating robotic. The future of human evolution, ito po yung tinatawag nating robotic age. Na kung saan, mapapansin natin, simula nagkaroon ng pandemic, nagsilabasan yung mga artificial intelligence at robotic. Bakit? Kasi marami po ang nawalan ng trabaho. Yung mga company, mga big companies, nagsarahan, no? Marami nagsara. So nakaisip sila, why mag-invest tayo sa mga AI or mga robotic para tuloy-tuloy yung business. Ayan. So kaya, marami po ang mga nag-adapt dito sa technology na to. So katulad nito, yung tinatawag nating robotic assistance na device. Ito po, meron po nito yung sa katulad ng Alexa sa pag-aari ng Amazon, no? Na pwede mong kausapin, pwede mong mag-automate ng TV, ng mga appliances sa bahay. So yan po 'yun. So pinapagaan ito yung trabaho natin para yung oras natin, no, matuon natin sa mga gusto natin. Yun po yung purpose niya. Ito naman po, robotic vehicle, katulad ng Tesla, no? Itong nakaraan lang, nag-ano na yung Tesla dito sa Pilipinas. Nagkaroon na ng office, no? Pwede ka nang bumili ng kotse na Tesla na kumbaga, i-set up mo lang siya, mag-drive siya para sa iyo kahit patulog ka, no? At saka ang base sa pinag-aralan ng mga ano is mas less daw yung mga aksidente pag AI yung nagda-drive, no? Kumbaga self-driving. And also robotic cooks. Yan. Sa ibang part ng mundo, no? Katulad sa Japan, sa China, Singapore, may mga robotic cooks na, no? Kumbaga, pinapagaan yung trabaho. Kaya lang ang ano nyo, ang disadvantage nito, nawawalan paunti-unti yung trabaho ng isang tao, no? Napapalitan yung human intervention ng mga artificial intelligence and robotic. Katulad po nito, robotic deliveries, no? Sa atin, meron tayong GrabFood, Foodpanda, Lalamove, mga courier. Pero sa ibang bansa, merong Prime. Katulad sa US, ito po. Ginagamit na nila to para maghatid ng mga parcel. So, pansin natin, no, paunti-unti na i-eliminate yung human intervention. Ayan. So, bukod pa dyan, meron pa tayong tinatawag na mga artificial intelligence sa cellphone. Katulad po ng sa Samsung, yung mga high-end na Samsung, no, meron siyang Bixby. Yan, pwede mo siyang kausapin. Sa Apple naman, yung Siri. Ayan, yung Siri naman. Artificial intelligence to na kung saan pwede mo siyang kausapin, magpa-alarm, magtanong ka kung ano-ano para tong ChatGPT. Yan. Mas advanced lang yung ChatGPT, no? So, diyan na gamit to ng mga estudyante lalo na nagkaroon ng pandemic kasi sa bahay lang yung ano, no? Walang kumbaga walang face-to-face na klase. So, ito yung isa sa mga ginagamit nila na take advantage nila itong technology na to. Yan. And then, kung mapapansin natin dito, no, sa sobrang bilis ng technology, dahil nga sa nangyaring pandemic, marami kasi ang nawalan, no, ng trabaho, nagkaroon ng pandemic. Bukod pa doon, yung Tesla kasi, no, planong mag-mass produce ng humanoid robots. Ayan. Actually, matagal na to, no? Matagal na to nag launch ng mga robot yung Tesla. Yan, katulad ng Yaya, Hardinero, no? Caregiver, and mga factory workers. So, mapapansin natin dito, talagang nagkakaroon ng unemployment dahil sa mga artificial intelligence and robotic. So, yung dati nating trabaho, yung mga pinagkakakitaan natin, possible yan, no? Ma-eliminate dahil dito sa mga technology na to. Ngayon, ano yung way natin na kung saan, kung ma-eliminate man yung trabaho natin, ano yung sasalo sa ating pagkakakitaan, no? Yun po yung pinakaano natin dito, kaya natin pinapakita. Yan. So kasi, pag nangyari yon, kahit ano pa yung trabaho mo, ano pa yung skills mo ngayon, dahil sa bilis ng innovation ng technology, possible yan mapalitan, no? Katulad po nito, yung mga course na alam natin na maganda yung trabaho natin pag natapos natin, katulad ng banking and finance, no?
Pag natapos mo yan, nasa bank teller ka or cashier sa bangko or sa mga restaurant or mga mga iba pang establishment. Pero ngayon po kasi, meron nang pumalit sa digital age, which is InstaPay, PesoNet, na kung saan hindi ka na kailangan magpunta pa ng bangko para mag-transfer o mag-withdraw. No? Through online pwede. Yan. And then sa sa journalism naman, kung yan naman yung natapos mo, possible nasa TV network ka or host or anchor ka sa mga radio station. Pero ngayon po, pansin niyo po, meron na tayong YouTube, meron TikTok, meron ng Facebook, no? Kaya nga pansin niyo yung mga artista, mga dito pumasok kasi kumikita dito, mas malaki pa nga. Kaya kung hindi ka mag-a-adapt sa technology, no, possible, no, hindi ka talaga maano sa pinagkakitaan. Yan. Kailangan take advantage natin yung technology. So HRM, food industry po yan, pero ngayon may Food Panda, Grab Food, and kung Ibermascom naman, nasa po yan, admin work, no, customer service. Pero mayroon na pong artificial intelligence, no? Na kung saan yan na yung sumasagot, yung mga basic tasks, yan na po yung gagawa, yung artificial intelligence po. Kaya pansin natin, isa sa mga maapektuhan, no, ng artificial intelligence na to, yung mga BPO companies. So pag ginawa nila yon, no, talagang maraming mawawalan ng trabaho. Actually, marami na. Kaya nga sabi ni Amy Marcos, no, sa Senado, i-regulate natin yan na wag agad gamitin yung artificial intelligence yan sa BPO company. Kasi marami yung mawawalan ng trabaho. No? So paunti-unti, napapansin natin yung trabaho natin, yung skills natin, napapalitan siya. So, ayun pa, sabi ko nga, nagkaroon ng COVID. Based dito sa estatista, nagkaroon ng mass, no, na poverty. Mas dumami bumaba yung kita. Sabi nga dito, $5.50 per day o nasa 300 pesos. Majority ang yung 547.6 million, yung naapektuhan ng pandemic. So halos lahat, no? Sa buong Southeast Asia, ayan, iba't ibang bansa, apektado talaga. So iilan lang yung hindi naapektuhan. So ito, yung mga ganitong senaryo, hindi natin ito inaasahan. Pero hindi ito natin mapipigilan kung mangyayari ulit. No? So depende yan sa no. Kaya ang importante, ano yung way na pagkakakitaan natin kung mangyari ulit yung mga ganito. Yan. Para may sasalo sa atin kasi para hindi tayo umasa sa mga goods na binibigay ng government, no? Hindi naman lahat nabibigyan. So yun po yun. So ano ba yung pinagkakakitaan nung nagkaroon ng pandemic? Ito po yun. No? E-commerce. Sabi nila maganda magbenta. Pasukin yung e-commerce kasi pwede ka kahit nasa bahay lang, pwede ka magtinda kahit ano. Mga ukay. So marami pong pumasok dito. Mga nag-live selling sa Facebook, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Kaya lang, ito, ang pinaka-disadvantage lang pag nag-shopping ka online, no? Yung mga experience na to. Yan. Hindi natin kasi nakikita yung product personally. Ayan. Kaya minsan, yung expectation natin versus sa reality na dumating sa atin, magkaiba. Yan. So ako, na-experience ko rin yan. No? So, napakaganda sa picture pagdating sa akin, no? Hindi ko na gustuhan. Hindi ko nga nagamit eh. No? So, may mga ganon. Kaya, actually, hindi lang ako naka-experience. Makikita nyo yan sa Facebook, marami nagpo-post sa mga ganyan, no? So, wait for the item to arrive kasi yung iba kasi, hindi yan dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, or kahit nasa Pilipinas, kung nasa probinsya, hindi mo agad yan marireceive. Minsan, dumarating yan, wala ka sa bahay, no? Nangyari na yan sa akin ilang beses. Chance of mishandling while shipping. Ayan, kasi nga, minsan may mga courier na hindi naalagaan yung parcel natin. Pag dumating sa atin, basag niya, hindi natin mapakinabangan. So, yun po yung isa sa mga disadvantage pag shopping tayo online, shipping charges, online security, no? And risk of online fraud. May mga naloloko rin, may mga nanloloko sa online, no? Mga platform. Yan. So, yan po yung mga disadvantage yan sa pag-online shopping. Pero, hindi na natin mapipigilan yan. No? Kahit ako, nag-shopping ako, talagang online na. So, hindi na natin mapipigilan. Pero, pag nag-business ka naman ng tinatawag natin sa e-commerce, hanap ka ng product, no, na ibibenta, anong product yung ibibenta mo? Yun po yung pinaka-challenging doon. Kasi more than 1,000 of people na ang nagbibenta ng different product. Ngayon, pagalingan na lang kayo ng marketing strategy. So, kung ngayon nag-uumpisa ka pa lang sa business ng e-commerce, possible, ito yung pinakamalaking challenge na
kailangan mong harapin, no? Kailangan mong mag-advertise or mag-ads, no? Ano ka, gumastos ka ng mga sa pag-ads para lang ma-promote mo yung product na ibebenta mo. Kumbaga ito kasi it's na tinatawag nating red ocean, no? Na kung saan marami na yung product pero ilan na lang yung customer na gusto doon sa product na yun. Kaya mapansin nyo, yung mga influencer ngayon, no? Mga influencer na nagbebenta sa mga kung ano-ano, talagang ginagamit nila yung popularity nila para lang makabenta. Kahit anong pakulo, no? Minsan nag-50% discount, 70% discount. So para lang ma-avail yung mga product na binibenta nila. So ganun po yung. Kaya kung hindi ka ganun mag-isip, no, or wala ka ganung magandang kapital, possible malulugi ka dito. Pero hindi ibig sabihin po na hindi pangit pasukin to, no? Marami pong kumita dito, marami naging milyonaryo, pero depende po yan sa tiyaga. Yan, dito sa e-commerce. Pag nag-business ka naman, ayan, minsan na-offer mo yung business mo, yung product mo, minsan sinzone ka lang ng mga friends, relatives sa online. Sino po naka-experience nito? No? Sino po naka-experience? Ayan, akala ko ako yung walang audio. Meron daw walang audio dito, ngayon ko lang nabasa. Ayan. Ayan. So, clear po ba yung aking voice para at least bago tayo ipagpatuloy natin yung discussion? Baka kasi hindi nyo ako naririnig. Loud and clear. Okay, thank you so much, Coach Marco. Ayan. So, balikan natin, no? Minsan, sinzone lang tayo sa mga ino-offer nating services or product na mga kilala natin. So, natural lang po yun. No? Majority na mga magiging customer and client natin, no? Pag nag-business tayo is mga strangers. Ayan. So, kasi hindi tayo sanay na nag-business eh. Yung mga kakilala natin, hindi tayo sanay na nag-business. No? Kasi na ano tayo as a Pilipino, yung culture natin, na mindset tayo na maging empleyado. Bakit po? Bakit natin nasabi? Kasi unang-una, pag nung pinalaki tayo, yung conditioning na ginawa sa atin ng mga parents, depende na lang siguro sa nagpalaki sa atin, is mag-aral tayo ng mabuti para makakuha tayo ng magandang trabaho. Pero sa Chinese, no, mag-aral ng mabuti para mag-handle ng business or magtayo ng negosyo. So, ganun po. Kaya hindi tayo sanay na yung mga friends or relatives natin nagbi-business. Kaya hindi tayo hindi tayo aware sa ganun. So ngayon, ano pa yung isa sa mga pwede nating pasukin na pagkakakitaan kasi ito naman yung purpose natin bakit tayo umatin dito sa Zoom, no? So sino na po nakarinig dito ng trading, no? Sino na po ang nakarinig ng trading? Pwede po kayo dito mag-comment sa ating chat box. We already 40. Thank you so much po. Ayan, para makita natin kung may idea na sa trading yung mga nakikinig sa atin. Sige po, pwede po kayo mag-comment dito sa ating chat box or mag-thumbs up na lang. Ayan, tingnan natin. Ayan, si Coach Marco, si Coach Patty, and Sir Bernardino, other. Ayan, Coach Louie and si Coach Aris, si Ma'am Lolita, si Coach Jimmy. Ayan, thank you so much po sa lahat ng nag-participate. Ayan, para makita natin no na ito kasi yung trading no. Ang trading po kasi halos lahat tayo nagtitrade. Bakit po natin nasabi na lahat tayo nagtitrade? Kahit na empleyado tayo, tinitrade natin yung time, yung effort, yung skills natin para bayaran tayo ng company or ng boss natin. Kung nagbabuy and sell ka ng product or services, yun po yung tinitrade mo para kumita ka. So lahat tayo nagtitrade. Different category lang. No? So trading, meron kasi specific na trading. Ang kagandahan kasi sa trading, bakit natin ito nasabi na pinakamagandang pasukin? Kasi pwede mo itong gamitin or pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang or nagbakasyon ka. No? At ang kagandahan dito, hindi siya affected ng economic or pandemic or yung mga recession na nangyayari sa mundo. No? Hindi siya affected. At ang kagandahan, kahit nasaan ka, pwede ka mag-trade. Basta mayroon kang internet, laptop, PC, or cellphone, no? Pwede ka na mag-trade. Yan po yung kagandahan sa trading. So ngayon, paano ba mag-trade? Yun yung tanong. Paano ba mag-trade sa online? Kasi meron kasing trading na offline eh. Meron din trading na online na ginagawa. Yan. So,
kailangan natin mag-start. Paano tayo mag-start sa trading career? Mag-i-enroll tayo. Bakit? Unang-una, itong trading na to, hindi tayo aware. Hindi naman to tinuturo sa school, no? Majority sa atin, 90% to 95% ng mga Pilipino walang alam sa trading. No? Iilan lang yung may alam. Depende na lang sa mga kung sino yung nakapag-share sa kanila na mas bata pa, no? So, kailangan natin itong pag-aralan kasi hindi siya basta-basta para kumita ka, no? Dito sa trading. Kaya marami po ang online course na pwede nating mag-avail tayo ng online course. Yung iba nga lang mahal, no? Mahal kasi yung experience nila, yung expertise nila, yun yung binibenta nila. Para mas mabilis kang matuto at mas mabilis ka rin kikita. Tama. So, ganun po yan. Kaya ang iba umaabot ng $1,500, yung iba 200,000, 100,000, 25,000, 10,000. So, depende po yan sa coach or mentor na makikita natin or pag-enroll na natin ng gantong mentoring, no? So, ganyan po yan. So, ngayon, pag nag-enroll tayo ng trading, meron kasi tayong tatlong kategory na pwedeng pagpilian, no? 3 types of trading. Number 1, ito yung tinatawag nating forex trading. Yan. So, ang forex trading sa mga walang idea, especially sa mga bago na nakinig dito, no? Ito po yung mga fiat currency ng different government. Halimbawa, yen to US dollar. Yan. US dollar to euro. Yan po yung mga tinitrade dyan sa forex. Ayan. Canadian dollar to US dollar. Yan. So, yan po yung mga tinitrade sa forex trading. And naglalagay tayo dito ng stop loss. Bakit? Bakit naglalagay yung mga nag-trade ng stop loss dito? Kasi pwede ka kasing matalo. No? Pwede kang manalo. Pero, pag bago ka, sure ako, palagi kang matatalo. Ngayon, kung hindi ka maglalagay ng stop loss, mauubos yung trading capital mo. So, kaya naglalagay ng stop loss. Para pag na-stop na yung, na-hit na yung stop loss mo, titigil na yung trade. So, maliles yung talo mo. Kaya lang, talo pa rin. Yan. At ang disadvantage lang din, wala siyang trading on weekends. No? Kasi mga bangko po ang nagtitrade dito, mga financial institution. So kung wala kang idea kung paano sila gumalaw, paano sila mag-trade, no? Talagang matatalo ka, may hit lagi yung stop loss mo dito sa forex kasi sobrang volatile po ng forex, no? Kumbaga mas advanced siya kasi merong mga ibang trading na mas lesser yung volatility compared dito sa forex. Yan. Kaya sobrang volatile nito pag open ng mga bangko. Yan. Yan yung mga inaabangan ng mga nagtitrade dito. Yung pag-open ng bangko bago magsara yung bangko. Pag tapos na yun, no? Tigil na sila sa trade kasi hindi na gaanong magalaw yung market. No? So, ganun siya. And number 2, yung tinatawag nating stock trading. Stock trading naman po, ito yung pwede kang maging part ng isang company, maging shareholder. Katulad ng Facebook, Amazon, no? Google, mga listed company po yan sa US stock market. Sa Pilipinas, meron din tayong stock market na listed dito, yung Jollibee, yung kilala natin, San Miguel, yan. SM, DMCI, yan. So, yan po yung mga listed company sa PSE or Philippine Stock Exchange na kung saan pwede tayong maging part owner or shareholder. Bibili ka ng shares, gamit yung mga broker, no? Mag-open ka ng broker. So, depende doon sa kakayahan mo kung magkano yung capital mo. No? Kaya lang, majority dito na pumapasok is for long term. Hindi siya pwedeng pang araw-araw. No? Kasi, hindi ganong mabilis gumalaw yung price or tumaas ang stock market ng Pilipinas compare sa other stock market, no? Katulad sa US, mas mabilis doon. Kasi karamihan ng ano po, no? Karamihan ng company na nandito sa Pilipinas, mga product-based company, hindi siya technology. Kaya matagal, no? Yung pag-rise ng price ng mga shares ng isang company. Ang pinaka-disadvantage lang dito, kontrolado siya ng mga major shareholder ng company. Yan, kontrolado siya. Kumbaga, halimbawa, yung isang may-ari ng company na Jollibee, yung shares niya, siya yung pinakamalaking may shares, binenta niya yon, bagsak agad yung company, yung share price. Ngayon, kung hindi mo alam yung ganong sistema, possible magpa-panic selling ka. Kahit talo ka, sell mo na yung shares na nabili mo. No, para lang may makuha ka. So, hindi rin siya, no? Pero, itong stocks, no? Kumbaga, mas, ano siya, beginner friendly siya. Pero, kung hindi mo siya pinag-aralan, malaki yung risk na matalo ka. Ayan.
And number 3, yung tinatawag nating stock trade, crypto trading rather, no? Crypto trading, ito po ay digital asset. Kung merong fiat currency na mga ginagamit ng iba't ibang government o piniprint ng mga iba't ibang government, meron ding digital currency. Ito po yung cryptocurrency. So, decentralized, ibig sabihin po, wala pong kumokontrol ng kahit na sino, no, na government or company, wala pong kumokontrol dito. So, decentralized siya at ang ginamit na technology sa kanya is yung tinatawag nating blockchain technology. So, yung blockchain technology, yan po yung pinakamagandang technology sa panahon natin na kung saan publicly ledger or transparent na mga transaction, no? Diyan po yan makikita sa blockchain technology. Kumbaga, hindi siya basta-basta ma-manipulate or ma-hack. Ayan. So, ganun po yung kaganda, yung blockchain na yan. Mamaya, i-discuss po natin kung ano pa yung mas deep about blockchain. Ayan. So, kung nag-aral ka ng mga, no, nag-mentor ka, nag-aral ka sa online course, ito po yung possible na tinuturo dyan. Yung mga trigger line, no? Ito po, katulad ng double tap, no? Head and shoulders, alam natin, brand ng shampoo. Pero dito, meron palang terminology na head and shoulders, no? Rising wage, ayan. At ito pa, double bottom. Inverted head and shoulders. At ito pang falling wage, ayan. So, iba't iba po yan mga pattern. Iilan lang po yan. Meron pa po bukod pa dyan. Sobrang dami po ng pwede mong kailangan pag-aralan. No? Kasi sabi ko nga, ito ay hindi tinuturo sa school. So, mga nakakaalam lang nito, yung mga matagal na dito sa market ng trading. Ito pa yung mga breakouts na tinatawag natin. So, yung mga breakouts na to, ito kasi yung signal para mag-enter ka ng position. No? Karamihan, ginagamit to para mag-enter ng position. Para kung saan man siya mag-break, doon ka mag-enter. Yan, symmetrical triangle, no? Ascending triangle, descending triangle, at yung mga pattern na candlestick, no? Bullish pattern or bearish pattern. So, marami po yan. Iilan lang po ito, no, sa mga tinuturo. So, ito kasi yung mga lumalabas sa market pag nag-trade ka. Pero hindi lagi ganito, no? Iba't iba. Sobrang dami po niya yung pattern na yan. Kaya, kailangan mong kabasaduhin yan. Ngayon, kung bago ka pa lang, sigurado ako challenging yan, yung gantong mga, kasi hindi naman ito natuturo, no? So, pag ano ka na, nag-trade ka or nakikita mo maraming influencer na kumikita sa trading, pero nakikita mo sobrang dami ng mga monitor nila, no? Parang mga influencer, no? Sobrang dami ng monitor. Bakit? Kasi nga kailangan mo kasi makita yung history ng mga chart or mga prices para makita mo kung saan papunta. Yan po yung sa mga reason. Yung bigger picture makikita mo pag malaki yung screen mo. Unlike sa cellphone na limited lang kasi yung ma-access mo. So kaya makita nyo yung mga nagte-trading, napakadaming monitor kasi binabantayan nila halos lahat ng galaw, no? Sa every candle, tapos yung mga time frame na ginagamit para makita nila kung saan sila pwede mag-enter at mag-exit. Yung po yun, yung purpose. Yan. So ngayon, kahit nag-online course ka or nag-mentoring ka face-to-face, mas maganda kung face-to-face. Pero kadalasan, mentoring or coaching ng online. Ang challenging dong na nagkakaroon ka pa rin ng confuse. Na-confuse ka pa rin kung magbabay ka ba, kung mag-sell ka ba. Kasi ang trading, buy low, sell high, pinaka-basic. Pero meron sa trading kasi na pwede kang kumita pataas or pwede ka rin kumita pababa. No? So, ganun po siya. So, ngayon, na-confuse ka, nagkakaroon kaya ng tinatawag na mix of emotion. Ayan. Dito na nagkakaroon ng tinatawag na fear. Takot ka. Ayan. Minsan naman overconfidence ka. Lalo na pag panalo. Or greed. Ramdam na ramdam ko rin yan, yung greedy. Kumita na ako, hindi ko pa kinlose yung position. Hanggang sa nag-reverse yung market, talo. Kaya minsan nagkakaroon ng anxiety yung iba. Majority ng mga bago, no? Nagkakaroon ng anxiety, hindi makausap ng maayos, no? Yung po yung mga pakiramdam na yan, yung mixed emotion na yan, nervousness, nagkakaroon ng doubt sa sarili, FOMO. Ano ba yung FOMO? Yung FOMO po, yun yung tinatawag nating fear of missing out, na kung saan ayaw mahuli sa trend. Ngayon, kahit hindi mo pinag-aralan, gusto mo sumabay kasi gusto mo, nakita mo, kumita yung mga nag-trade eh, no? Or mga nag-invest sa crypto. Nakita mo, gusto mong hindi mahuli-uli. Kaya kahit hindi mo na pag-aralan, pasok ka. Ngayon, ano na pala sila, naka-TP na. Or hindi pala maganda yung pinopromote nila. Ngayon, pumasok ka, huli ka na. Yan. So, ganun po yun, yung FOMO. Ayaw mahuli.
Yan. So, yan po yung mga iilan sa mga mixed emotion na nararamdaman natin pag nag-trade tayo ng manual. Pero, no, ito pa. Ito pang mga ano to, yung hindi ka na makatulog na maayos kasi nakamonitor ka sa cellphone, sa laptop, sakit sa ulo kasi radiation yung katapat mo. Sinuntok pa nga nito yung ano, yung PC. So nangyayari yan, hindi lang ano no. Nakakatawa siya pero totoong nangyayari to. Yan. Reality talaga yan sa mga trading. Kaya yung mga trader na mga matagal na, mga professional trader, no, napaka-disiplinado po nila. Iba po yung disiplinado nila sa sarili nila, yung mga pro trader. No, kasi yung experience na pinagdaanan nila, hindi po ganoon kadali. Yan. Kasi pag nalampasan mo 'yon, talagang kikita ka na malaki. Pero kung ikaw hindi mo siya lalagyan ng time, hindi ka mag e-effort para pag-aralan, sigurado ako palagi ka matatalo, no? So itong mga ganitong problema ayaw na natin 'tong maranasan. Kaya kung gusto natin kumita, no, ang purpose naman natin bakit tayo gusto natin pumasok sa trading or business is para kumita. Meron na kasing makabagong way para kumita ka. Ano po yun? Yung tinatawag nating pag-automate ng trading gamit yung artificial intelligence. Yan po yung good news. No? So, sino po dito yung gustong mapakinggan yung about sa artificial intelligence na pwede ka naman pala kumita nang hindi ka nahihirapan? No? Na kahit wala kang idea, wala kang skills para sa trading, is pwede mo lang ma-automate yung trading mo nang hawak mo yung kapital. No? Yun po yung kagandahan. Hawak natin yung kapital dito. Yan. Sino po? Pwede po kayo dito mag-comment no, sa ating chat box. Ayun, si Coach Patty. Exciting daw. Si Ma'am Yang. Ayan, si Ma'am Fermina. Si Coach Marco. Si Nard. Ayan, Sir Nard or Ma'am Nard. Sir Cruz. Ayan. Ma'am Bernardo. Sir Bernardino or Ma'am Bernardino. Ayan. Thank you so much po sa lahat mga nag-comment. No? So, yan po talaga yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi, alam naman natin na hindi lahat ng kinikita natin, no, is sapat doon sa pangangailangan natin araw-araw ng mga bills. So, ang purpose natin, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong webinar is to educate para hindi tayo ma-scam. Kasi marami pong scammer sa online. Ayan, nangangako ng mga sobrang taas ng interest. So, dito po walang, walang pangako na ganun. So, unang-una, pag-usapan natin yung blockchain kasi sabi ko kanina, yung crypto kasi, yun yung isa sa mga magandang pasuking trading kasi decentralized. Ibig sabihin, hindi siya hawak ng government or ng kahit na sinong company. So, blockchain, yan yung behind the crypto na technology na ginamit. So, ano ba yung blockchain? Yung blockchain, ito yung tinatawag na digital database or ledger that distribute among the nodes of peer-to-peer network. Yan. So, dito po, ito po yung lagayan or store ng mga data, information para no, hindi siya basta-basta mawawala or ma-hack. No? Yan po 'yon. Secure po yung ano na to, yung technology na to. Ano pa yung pinaka layman's term na ibig sabihin ng blockchain? Ito po. Blockchain technology is a method of recording information that makes it impossible or difficult to manipulate or change the system, no? Yan po, or hack. Yan po yun. A blockchain is a distributed ledger that duplicates and distribute transactions. Ayan po. Kumbaga ito ay publicly. Lahat ng mga information, no, is makikita natin yan publicly. Unlike sa mga centralized, no, katulad ng mga bangko, centralized po yan. Ibig sabihin, yung mga information, mga data, nasa kanila lang. Kaya pag nahack yun, wala na. Lahat maapektuhan. Katulad ng GCash, no? Nakakapag-transfer kasi na yung technology na ginamit nila sa GCash, hindi naman blockchain. Kaya nahack. Nagkakasabay-sabay yung mga server na mamanipulate ng tao. So dito sa blockchain, no, hindi po siya ganun tumatakbo. Kaya napaka-safe and secure na mga transaction dito. Yan. Across the network of computers participating in the blockchain. Lahat po na nagpa-participate is may copy or makikita nila yung mga records, transaction doon sa loob ng blockchain. Yan po yun. No? So kaya napakaganda po siyang gamitin. No? So yan po yung isa sa mga ginagamit natin sa tinatawag na cryptocurrency. Dahil nga siya ay decentralized. No? So ano naman yung cryptocurrency?
cryptocurrency kasi ito yung sabi natin maganda siyang i-trade, no? So cryptocurrency, digital asset siya, ang pinaka layman's term na ibig sabihin niya, virtual currency secured by cryptography and based on a network that distribute across the large of number of computers. Ayan. So ang ano kasi ang purpose ng cryptocurrency, no? Nung una kasi 2008, no? Ang unang cryptocurrency is Bitcoin, no? Si Bitcoin para makuha mo siya kailangan mag-mina ka para ma-rewardan ka ng Bitcoin. So kailangan mag-solve ka ng mathematical equation para ikaw ay magkaroon ng Bitcoin. So 2009 nagkaroon ng transaction yung si Satoshi Nakamoto, siya ang gumawa ng Bitcoin. Siya yung kauna-unahang nakapagmina ng Bitcoin. 50 Bitcoin. Una. No? So dito, kasi ikaw mag-solve ng mga mathematical equation para magkaroon ka ng reward. So mamaya, mas maintindihan natin kung ano pa yung pinaka ibig sabihin ng crypto. Ayan. So ito po yun. Ang cryptocurrency po kasi, ito ay evolution ng perang ginagamit natin. No? Evolution siya. Ibig sabihin, may mga way of payment kasi tayo na ginagamit na before. Unang-una, wala pang pera ng panahon, bartering. Ibig sabihin, palitan ng services, ng product, kung anong meron ka, yun yung papalit mo. Halimbawa, gulay sa karne, isda sa kamoting kahoy, mga ganun po siya. Or services, ipapalit mo. And nagkaroon po ng discovery sa gold, ginawa na ito na yung ginawang payment of method. No? Pag may gold ka, makakabili ka ng mga services or product, mga lupa, kung ano man yung gusto mo. Kaya lang mabigat siya. No? Kaya nagkaroon ng mga metal coins, merong gold coins. Before price pa, meron ng mga gold coins. No? Mga copper, silver, yan. Kasi nga, mas convenient siya. Kaya lang mabigat din, lalo na kung marami. Kaya na-invento naman, nagkaroon ng government yung paper money, yung mga bills na ginagamit natin, 100, 1,000, 500. Kaya lang meron din siyang disadvantage. Kaya yung mga bangko, nag-offer sila ng credit card, debit card. Bakit? Kasi nga, para kahit wala kang perang dala, nandito sa card lang, safe, sabi nila. Pero nung unang panahon, no, nung mga yung bago lang to lumabas, hindi agad to na-accept ng mga tao. Kasi nga, every na bago na lumalabas sa market, hindi agad-agad na-accept natin. Kasi nagdadalawang isip tayo, baka ma-scam ako dyan, mawala yung pera ko, no? Kaya hindi agad natin na-accept. Pero kinalaunan, no, kahit na wala kang perang dala, tuloy-tuloy lang yung swipe mo, mag-shopping ka sa mall, kasi tinatanggap siya. Tama? And ang pinaka-innovation po niyan, yung electronic money. Electronic money po, yan po yung GCash, Paymaya, GCash, yan, CoinPH, ito na po yun. Pansin nyo po, nung panahon ng hindi pa nagkaroon ng pandemic, ilan lang gumagamit ng electronic money, katulad ng GCash, no? But pumutok siya, nagkaroon ng pandemic. Bakit? Kailangan natin i-adapt, no? Sabi ng government, kailangan isip tayo ng way of payment para hindi makahawa yung pera na physical. So kaya majority talagang nag-adapt sa mga e-wallet, no? Sobrang dami na po ng e-wallet ngayon. Halos lahat meron na. Apple Pay, no? Alipay, no? Sobrang dami. GCash, Paymaya, yan po. At ang pinaka-innovation po niyan, ito po cryptocurrency. The world currency, pera rin po siya, pero in a digital form. Hindi rin siya nahahawakan parang electronic money. Pero mas advanced siya kumpara dito sa electronic money kasi ito ay ginamit ito is blockchain technology. Ibig sabihin, kung ikaw yung may hawak ng crypto na yon, no? Pakikita yon doon sa sa blockchain ledger, no? Na nandun yun sa wallet address mo. Pero hindi makikita kung kanino nakapangalan. No? Kasi may mga wallet address kasi yan. So dito, itong cryptocurrency, ang kagandahan nito, bakit siya maganda i-trade? Kasi tumataas po yung value. Bakit po? Kasi ito ay limited supply lang ang nakukuha natin sa cryptocurrency. Hindi katulad sa fiat currency na ginagamit natin pera, unlimited po yung supply niyan. No? Pag dumadami yung supply, siyempre bababa po yung worth. Yung, kumbaga, yung pwede mong mabiling services or product doon sa worth ng pera mo, bababa. Kasi sobrang dami ng supply. No? Supply and demand lang po yan. Parang sibuyas. No? Nag 600 plus yung sibuyas nung nakaraan. Dahil tumaas yung demand, kulang yung supply. So, ang pera kasi natin, sobrang daming supply niyan. Kaya, napakataas ng inflation. Inflation means yung purchasing power ng pera natin bumababa. Yan.
That's why crypto, no, siya yung pinakamagandang ipunin dahil tumataas yung value over the time. No? So, are you with me? Naiintindihan po ba? Nasasabayan po ba yung ating discussion? Kasi yun po yung purpose natin dito, ma-educate tayong lahat. No? You can type dito sa ating chat box kung naiintindihan po yung about sa cryptocurrency. Ayan. Yes po, ayan. Thank you so much sa lahat po ng nag-participate. Ayan. Thank you so much, no? So, tuloy natin. No? So, dahil maganda yung cryptocurrency, ito po yung mga cryptocurrency under, no? Their market capitalization. Kumbaga, kung sa company na traditional, meron tayong mga market capitalization na kita, depende doon kung gaano sila kalaki. No? So, ang Bitcoin, number 1 po siya. Bitcoin, umabot siya ng $1 trillion yung pinaka-market cap noong 2021. No? Ito po yung time na nag-$69,000 ang Bitcoin kada isa. Ethereum naman pangalawa, tapos pangatlo ngayon yung USDT, tapos pang-apat yata itong Binance Coin or itong XRP. So yan po yung mga nagkakalaban-laban depende po sa trading volume or supply and demand ng mga cryptocurrency. So yan po yan. Kumbaga kung may maliit na company sa traditional, meron din dito. More than 22,000 yung cryptocurrency na available sa market. Kaya napakaganda na aralin muna natin kung ano ba yung cryptocurrency na safe, hindi na siya mawawala sa market. Kung may nawawala, pansin nyo, may nawawala mga traditional company sa sa market. Meron din sa crypto. Kaya importante na alam natin yung papasukin natin, no? Yan. So we are in a corporation right now. So ano ba yung isa sa mga makukuha nating benefits dito sa cryptocurrency kasi tumataas yung crypto, sabi natin. Maganda siya ipunin. Pero ano yung benefits natin? Ano yung mga company na nag-adapt dito? Yan. Ito po, no? Tinanong natin si Google, sino daw yung nag-accept ng cryptocurrency for payments? Ayan, no? Si Microsoft. Microsoft po, may-ari niya si Bill Gates. Number 2 or number 3 sa pinakamayaman ngayon sa buong mundo, no? So, the first company to accept cryptocurrency since 2014. No? 2014 pa pala nag-accept siya ng cryptocurrency. Ano yung ina-accept niya? Bitcoin and other major coins. Yan. So, hindi lang tayo aware, no, na nag-accept ng cryptocurrency yung mga ganitong kalaking technology company. Ngayon, kung nag-accept sila ng cryptocurrency, masasabi kaya natin legit si crypto or scam si crypto. No? Kasi sila 2014 pa eh. Hindi pa gaanong putok yung information sa market, sila nag-accumulate na ng crypto. So kung titingnan natin, parang huli tayo. No? Pero meron pong good news doon. Mamaya, i-discuss natin. So bakit tayo mag-enter sa crypto space? Ito, hindi lang corporation, kundi bangko ito, Citibank. Isa sa mga largest bank sa international, no? Nag-launch din sila ng digital asset. Yung Boracay, no? Kung gusto natin mag-travel sa Boracay, may mga merchants diyan na pwede kang magbayad, no? Gamit yung Bitcoin mo or other major coins ng cryptocurrency. Tumatanggap po sila. More than 100 merchants na ang tumatanggap ng cryptocurrency diyan based sa information na nakuha natin sa internet, no? So ibig sabihin talagang nag-adapt, no? Kahit dito sa Pilipinas. Ayan. So, pwede ka dyan. Yung mga subscriber natin dyan, yung mga nag-crypto. No, yan yung isa sa mga pinupuntahan nila. Nagkakaroon sila ng mga gathering dyan about sa cryptocurrency. Yan. So, ito pa. Cryptocurrency, no? Is, ang Pilipinas po, number 8 po tayo sa ranking. Number 3 naman tayo sa highest country na nag-adapt sa crypto space. Ito po. Sa Southeast Asia region. Number 16 naman tayo sa most powerful or successful cryptocurrency in the world. Ganun po ang Pilipinas. So, ibig sabihin, kung ngayon lang natin ito napakinggan yung cryptocurrency, possible, no? Hindi tayo aware, sobrang dami na palang Pilipino yung nag-adapt dito. Nasa 6%, more than 6% na ng Pilipino yung may hawak na cryptocurrency. Ibig sabihin, million of people na pala yung mga kababayan natin yung nag-adapt sa cryptocurrency pero hindi tayo aware na pwede pala siya pagkakitaan. Yan. Or investment. Ito po, no? Yung cryptocurrency po kasi may mga ATM na siya. Ito po sa Hong Kong to.
Naglibot-libot kami nung pumunta kami ng Hong Kong ng gabi. Nagpa-picture kami dito. Ito yung mga coaches natin. Coach Aris, Coach Richard, Coach Sherwin, ako. Ayan. So sa Hong Kong po 'yan at ito pa yung isa. Sa ano naman to, sa ferry, sa station ng ferry. Pagbaba mo ng ferry, yung boat, no? Meron silang ATM doon. So iba't ibang mga company nag-adapt sa mga ganitong industry, no? Kaya kung mapapansin nyo, kung hindi tayo maniniwala sa cryptocurrency, darating yung time, yan na yung magiging legal tender na pang payment sa Pilipinas, no? Sa iba't ibang bansa. No, hindi tayo nakapag-accumulate. Ngayon, hold tayo. Ayan. So yan po yan, yung mga ATM na yan. At dito sa atin, no, hindi lang yan doon sa ibang bansa. Kahit yung Union Bank, meron din silang crypto ATM. Pwede kang bumili, mag-buy and sell sa crypto ATM nila. Nasa ano po ito, no? Nasa Makati. Napuntahan na to ni Coach Alec, no? Hindi ko lang nasama rito. Hindi ko nakita kasi yung picture. Ayan. So, Union Bank. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin natin na scam yung cryptocurrency. Union Bank na nag-adapt na, no, sa cryptocurrency at ito pa, yung mga different industry nag-adapt din sila sa blockchain and cryptocurrency, no? Ano po 'yan? Nasa banking and finance, nasa supply chain, healthcare, insurance, energy, real estate, trade, government, no? Pati government, travel, ayan, napakadami. Hindi ko na i-discuss lahat, no? So, ano ba yung reason bakit yung mga corporation na yon nag-adapt sa cryptocurrency or nag-accumulate sila? Ano po yung reason? Ito po yon. Ito po ay rainbow chart ng Bitcoin, no? Kumbaga wala kayong idea sa mga charting ng mga sa forex, sa stock market, sa crypto. Ito ay chart ng Bitcoin. Kumbaga ito yung history na nangyari sa Bitcoin. Noong 2008 nag-launch siya pero hindi pa available yung Bitcoin noon. Kumbaga pinakilala lang, nagkaroon ng white paper 2009, doon nagkaroon ng unang Bitcoin na namina, si Satoshi Nakamoto, 50 Bitcoin. So nung time na yon wala mang value yung Bitcoin. Minimina po siya. Para magkaroon ka nito, miminahin mo siya gamit yung mga supercomputers. Ilalagay ang mga device para makapagmina ka. So yun po yun. So dito nagkaroon siya ng pagtaas, no? Pioneers era, ibig sabihin yung mga may alam lang sa technology, na pag-sharean ng Bitcoin before, nung first 4 years niya, dito po yan, Pioneers era po ang tawag dito. Umabot siya ng more than $10. Ayan po. More than $10. Ayan. Tapos, bumaba ulit siya, no? Ito naman po, speculators era. Yung mga nag-speculate, maganda ba tong Bitcoin na to? Totoo ba to? Bumili rin sila, kaya umangat din, no? Tumaas yung demand. Nag $1,000 yung isang Bitcoin. Tapos, yan po, bumaba ulit, nagkaroon ng recession, another halving. Dito na po, pumasok yung mga retail traders era. Ibig sabihin, yung mga maliliit na trader, mga influencer makikita natin ngayon, dito sila pumasok. Ito po ay from 2016 to 2020. Ito po kasing una, 2008 from 2012, tapos 2012 to 2016, yung speculators era. Tapos retail traders era, ito po ay 2016 to 2020. Dito naman po, umabot siya ng more than $10,000. Ibig sabihin, kalahating milyon na higit sa pera natin. So, ganun siya, kabilis umangat. $10,000. Paano kaya kung nalaman mo yung Bitcoin na kahit nandito pa lang sa $1,000? Ilang percent yung tinaas niya? Nag $10,000, no? Kaya lang, wala naman nag-share sa atin. Kasi yung may mga information about sa cryptocurrency dati, no? Wala pa naman, hindi pa ganun yung information sa internet, no? Unlike ngayon na open na, napaka-open na ng information. Kaya yung gantong information, swerte tayo dahil napag-sharean tayo. Kaya yung mga nakapag-share sa inyo, yung nag-invite sa inyo, pasalamatan po ninyo sila, no? Dahil yung gantong information, hindi po yan tinuturo ng libre sa iba, no? May mga bayad po yung ganto ng mga webinar. So, retail traders era, umabot ng $10,000. But there's more. Yung corporation po, yan po yung dahilan. Tumaas ulit siya. Umabot dito ng $69,000. Kaya nga pansin nyo, yung mga corporation, mga company, even tech company, sobrang dami nag-accumulate ng Bitcoin. Ito po yung reason, no? Sobrang laki kasi ng potential niya na tumaas kasi limited lang po yung supply. Ang supply lang po ng Bitcoin, 21 million. Sa buong mundo po yan.
Ang population natin sa buong mundo, 8 billion, 8.2. Kung hahatiin mo yung 21 million, hindi po yan kakasya, no? Kaya tumataas yung ano niya, tumataas yung price. At ang 21 million na yan, hindi pa yan available sa market. 19.5 million, yung pa lang yung namimina. Ibig sabihin, mayroon pang 1.5 na miminahin. Itong 19.5 million, meron na po nitong may-ari. Mga corporation, mga retail traders era, yung mga sinauna pang nakabili ng Bitcoin or nagmimina, sila po yan, may-ari niyan. So, ibig sabihin, 1.5 million na lang yung pinaghahati-hatian natin. Yan po yung hindi pa nalalabas sa market. No? At alam niyo po ba bakit siya tumataas? Bukod pa doon sa 19.5 million na yan, hindi lahat ng 19.5 million na yan ay nasa circulation ng crypto market. No? Yung iba kasi diyan, meron kasing hindi na mabuksan yung mga wallet nila, no? Kasi po nilalagay po yung cryptocurrency sa mga ledger, yan, mga ganyan, mga decentralized finance. Ibig sabihin kung meron tayong imbakan ng pera na ginagamit natin katulad ng peso, sa bangko tayo ng BDO, BPI, meron pong imbakan ng crypto, yung po yung decentralized. Ibig sabihin hindi siya hawak ng government. Kaya decentralized finance ang tawag, no? Sa government, centralized finance. Yan. So dito, kaya tumataas yung value niya kasi nga limited yung supply. What's more, kung pumasok pa yung governments, no? At alam niyo po ba, yung governments may mga pumasok na. Sa El Salvador, sa Israel, sa iba't iba pang mga part ng mundo, marami na ang gumagamit na governments ng cryptocurrency. Yun na yung ginagawa nilang pang payment sa lugar nila, no? Kaya ito po yung isa sa mga reason na possible dahil limited lang yung supply, no? Magkakaroon yan ng surge after the halving. Ito pong mga block na to, every 4 years po yan, halving po yan. Ibig sabihin, nadi-divide yung namimina ng mga nagmimina ng Bitcoin. Ibig sabihin, kukunti yung magiging mapupunta sa market, circulating. So kaya, pag nagkaroon ulit ng another halving, mababawasan ulit siya ng kalahati. Una kasi, 50 Bitcoin ang namimina. First 4 years. After 4 years ulit, naging 25 Bitcoin ang namimina. Tapos after 4 years ulit, 12 na lang, 12.5. Tapos ngayon po, hindi pa natatapos yung 2024, no? Is nasa 6.25. Tapos after nyan, mas maliit pa. Kaya, tataas po yan. No? Yan po yung mga tinitingnan ng mga investor na matagal na sa crypto space. No? So yan po yung isa sa mga reason. So tayo, kung ordinary tayong tao, ano yung magiging contribution natin dito? Ano yung magiging benefits natin dito? We need to accumulate. Sa papaanong paraan tayo mag-accumulate ng crypto? No? Yun po yung reason. Or yung tanong, paano tayo mag-accumulate ng cryptocurrency na maparami natin? So, yan po yung pag-trade. Kasi unang-una, ang ginagawa natin kung meron tayong kita, hindi lahat yon kaya natin ibili ng mga cryptocurrency or mga input natin sa mga business or investment. So that's why matagal tayo makakaipon. That's why ang pinaka magandang gawin is mag-trade. Kaya lang wala tayong idea sa trading, no? Sabi nga natin kanina, napaka laki ng chance na maubos yung pera mo pag magma-manual trade ka. Pero ito po yung good news, no? Ito po yung good news. Yan. Bago yon, discuss muna natin. Yung cryptocurrency kasi gusto siyang i-regulate ng mga governments. Bakit? Wala kasi siyang tax. No? Alam naman natin na mayroon tayong mga tax, different country, may mga tax yan na dinideclare, income tax, mga iba't iba pa. So yan, walang tax kasi ang cryptocurrency. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng profit, mag-buy and sell ka dyan, wala yung tax. Lahat ng profit, mapupunta yan sa'yo, 100%. So dito, bakit siya gustong lagyan ng or i-regulate ng mga government? Kasi nga, sabi dito, the growth of cryptocurrency from speculative investment to a new asset class. Na-consider na siya as asset na pwede kang mag-invest sa kanya parang gold. No? Asset na siya. Kaya kung ngayon nyo pa lang ito narinig, sasabihin nyo, scam, ay, no? Kulang kayo sa education. Or baka napakinggan nyo lang yung mga hearsay na mga negative, yung na-scam na mga tao, no? Kasi tao yung nangi-scam, hindi naman yung currency. No? Pansin nyo, yung Kappa, no? Maraming na-scam doon, billion. Pero, keso yung gamit nila.
Hindi naman natin masasabi na scam yung peso kasi ginagamit natin siya. Yung tao yung scam. Same dito sa cryptocurrency. Hindi yung masasabing scam yung currency kasi currency yan. Pera yan. No? So ganun po siya. Kaya sabi dito, has prompted government around the world to explore ways to regulate it. Gusto siyang i-regulate para magkaroon ng tax tapos safe daw yung mga gagamit itong cryptocurrency. So yun po yun, yung reason. Ayan. So are you learning? Na ano po ba? May natututunan po ba tayo dito? Dumadami tayo, no? Yung pinakamaganda. Marami tayong napag-sharean ng information. Ayan. Ayun, si Coach Richard. Yes. Ayan. Si Sir Bernardo. Si Sir Jeffrey. Ayan, si Coach Aris. Ayan. At siya, napakadami. Ayan, hindi ko na mabasa lahat. So, tuloy natin. So, ito po yung good news natin. Ano ba yung pwede natin gawin para makaprepare tayo sa future? Kasi mababa pa yung Bitcoin ngayon. Sabi ko kanina, umabot siya ng 69,000 noong 2021. But right now, nasa currently 35 or 34,000 something yung price ng Bitcoin. Ibig sabihin, nasa less than 2 million sa isang Bitcoin. So, we need to accumulate and generate more cryptocurrency para makinabang tayo sa future. Kasi possible yan taas ulit, no? Ayan. So, paano tayo makikinabang? We need to trade. But wala tayong idea kung paano siya gagawin. Gusto natin pumasok. Ito po yung solusyon dyan, no? Welcome to the Royal Q. Ano po si Royal Q? Siya po yung mag-trade para sa atin. Is an artificial intelligence na i-automate natin yung trading natin through mga decentralized finance, katulad ng Binance, Huobi. So, there are two ways to accumulate cryptocurrency dito sa Royal Q. Number one, pagpapatrade tayo sa AI. Number two, subscription business. Pero unahin muna natin yung AI trading. So, this is a new generation of trader. Ito po yung makabagong technology na gagamitin natin para hindi na tayo matalo. No? At hindi tayo may scam dito. Bakit? Si Royalty po, wala po siyang kakayahang mag-withdraw or mag-transfer ng any asset na meron tayo. Hindi rin tayo maglalagay dito sa Royalty ng trading capital kasi hindi naman to financial company, no? Ito ay trading lang ang gagawin niya or artificial intelligence. Ibig sabihin, tools lang siya na gagamitin natin. Saan tayo maglalagay ng trading capital? Binance. Ayan po. Ang Binance po, yan yung number one cryptocurrency na ginagamit sa buong mundo. Ibig sabihin, more than 100 million users kasi ang may gamit nito. No? Kaya siya ang pinaka number one. Ito naman, si Huobi, si Bybit, si OKX, si Kraken, and Indodax. No? Yan po yung gagamitin natin, i-connect natin siya dito sa Royal Q para mag-automate yung trading natin. So dito tayo maglalagay ng cryptocurrency. Ang kagandahan ng cryptocurrency is 24/7. Ibig sabihin, anytime pwede natin i-withdraw. No? Kasi yung iba, may mga ano sila payout. Sa trading din daw sila, cryptocurrency daw, pero may payout ng time. May limit. Ang cryptocurrency 24/7, dapat anytime pwede kang mag-withdraw. That's why dito ka dapat naglalagay ng crypto. No? So, paano natin siya i-connect? Ito po. Ginagamitan natin siya ng API or Application Programming Interface na kung saan ito yung security para ma-connect to. Ng dalawa na to. Itong Royal Q para ma-automate yung trading gamit yung Binance or Royal Q to Huobi or Bybit. No? Yan po yan. At ang kagandahan, lahat po ng mga application na to, may naka-ready na diyang API. Ibig sabihin, alam nila na may kukonect sa kanilang robotic. No? Expected na nila yon kaya meron silang API. Kumbaga, kung ano tayo, kung sasabihin natin, ay baka scam niya si Royal Q. Isipin niyo po, number one crypto exchange, Binance. Connected tayo. No? We can connect sa pagpatrade. So, yung Binance, napaka ano po niyan, trusted. Noong 2022 or 2021 yata yun, no? 34 trillion dollars yung trading volume na dumaan dito sa Binance. Yun po yung time na nag-surge yung Bitcoin. Umabot ng 69,000. So, kaya trusted po yan, yung Binance na yan. So, ngayon, alam na natin na hindi tayo may scam dito kasi hindi tayo magbibigay ng pera kahit kanino. Ngayon, kung wala kayong idea doon sa Huobi, so si Huobi po is financial services since 2013. Nauna pa siya kay Binance, no? So, tinanong natin si
Google kung legit ba talaga si Huobi. Sabi dito, if you are looking for a safe and internationally used exchange, Huobi Global could be an excellent choice for you. Yan. Si ano na po, si Google na yung nagsabi. Na-research na namin para hindi na kayo mag-research. Yan. So ganun po yan ka-trusted si Huobi. Yan. So ito naman po yung ano natin, no? Statement of Information na corporation natin sa US po ito. Ito po ay sa Royal Q, no? Registration natin ng Royal Q. Pwede nyo po itong screenshot or pwede nyo rin po itong i-picturean kung naka-ano kayo, naka-laptop kayo. Yan. Bigyan ko kayo ng ilang minuto or ilang segundo. Yan. Ayan, na-picturean na po ba? Ayan, tuloy natin, no? So, si Royal Q ay mag-trade para sa atin gamit yung mga exchange. So, gaano ka-legit ba yung mga exchange na yan? Ito po, si Binance. Ang trading volume sa isang araw, no, noong 2021 po ito, 28.99 billion ang circulation na nagba-buy and sell dito sa loob ng Binance. Sa loob ng isang buwan, yan po, umaabot siya ng 741.21 billion. Malaki pa yan sa mga bangko dito sa atin. Kahit pag samasamahin pa yung transaction ng bangko dito sa atin, hindi yan kayang tapatan yung Binance. Ganyan po siya ka-trusted, no? And yung Huobi na ginagamit natin isa, 5.23 billion. Sa loob ng isang buwan, umabot siya ng 164.16 billion yung transaction niya. So, ganun po yung ka-trusted. Kaya, napakalaki po ng mga investor na gumagamit niyan, no? Kaya, hindi po natin siya masasabing scam. Ayan. So, si Royal Q, ano ba yung strategy niya para mag-trade sa atin? Sabi kasi natin, ito ay magagamit natin para mag-trade sa atin automatically. No? Kumbaga, kahit wala tayong alam sa trading, no? Kikita tayo. So, ano ba yung strategy na ito po? What is quantitative? Ito kasi yung ginagamit na strategy ni Royal Q, yung quantitative. Ano ba yung ibig sabihin niya, sir? Ito po. Is a type of market strategy that relies based on mathematical and statistical model to identify and often execute opportunities. It works by using database. No? Ibig sabihin, mathematical equation. Yung percentage ng pagtaas, pagbaba, doon siya nagbe-base. No? Kaya tumaas man or hindi, no? Hindi siya doon nagbe-base, doon siya sa percentage. Sa real market siya nagte-trade. Kung ano yung nangyayari sa market, yun po yung magiging possible na profit or ano natin, no? Kita sa isang araw. So wala siya ditong assuming na ano no na or fixed income na tinatawag tayo, wala, no? Kasi database po yung ginagamit dito. No? Kumbaga ito ay scalping. Ito po yung high stressful. Ibig sabihin, millisecond po yung trading dito. Millisecond. Yung mga nag-trade ng manual, ano po yan, minutes or hours ang nila dyan. Pero ito, millisecond. Ibig sabihin, mas ano pa, mas maliit pa doon sa seconds, milliseconds. Ganun po siya, nag-scalp siya. Kung ano nangyayari sa market, no? So ganun po yung aganda, yung ano na yan, yung strategy na yan na quantitative. So, objective natin, ano ba yung objective natin para kumita tayo dito? Kasi sabi natin, wala ditong profit na fixed income. Pero, potentially, pwede tayo mag-profit from 0.5 to 5% per day, more or less, depende yan sa volatility at sa capital na pinapatrade natin sa Binance gamit yung Royal Q or Huobi. No? So, volatility is good para sa robot. No? Sa bot nating Royal Q. But sa mga nag-trade ng manual, ito po yung high stressful, yung volatility, pwede kasi silang matalo or maliquidate in second or minutes. Ganun po siya ka-risky. But sa atin, mas magalaw yung crypto na ipapatrade natin, mas maganda. No? So kung i-compare kasi natin siya sa manual trading kasi, kailangan mag-technical analysis ka. Paano po yun? Ito po yun, yung charting. Mag-analyze ka ng mga chart, ano nangyayari. No? News, ano ba yung news? Mga nangyayari sa cryptocurrency sa iba't ibang bansa kasi naapektuhan niya. Yun po yung fundamental. And the very important, yung emotion. Kailangan makontrol mo yung emotion mo. May disiplina ka. Kasi pag hindi, dito, 80% to 90% ng mga nag-trade to 95% emotion yung pinaka number one na dahilan bakit sila nagtalo. So, ang robot kasi natin, no, walang ganyan. Yung royalty, walang ganyan.
Bakit? Ito po yung advantage niya. Nasa live data siya nagtitrade. No? Nasa live data kung ano yung nangyayari. No emotion. No? Kasi sabi natin 95%, yan yung pinaka number one reason kaya natatalo, emotion. So ito walang emotion kaya walang reason para matalo. No? And quantitative scalping yung strategy. And meron siyang tinatawag na trading parameters. Ito yung set up natin para, no, yun yung susundin niyang execution, mag-buy and sell para sa atin. No? Ibig sabihin tayo yung masusunod. Hindi yung robot yung masusunod. Tayo. Depende lang yung trade niya or yung execution ng buy and sell sa setup natin na ilalagay. Kaya wag muna kayong maggagawa ng account ng Royal Q, ida-download nyo sa Play Store or App Store kasi available yan. Hihingin nyo muna yung link na nag-invite sa inyo para legit yung mga makukuha yung Royal Q. Kasi sa Play Store, merong mga hindi legit. Napakadaming Royal Q doon. No? So, kaya tinatawag natin tong super application. So, ito po, no? Assuming na gusto natin kumita ng profit na 25% or 20%, sabihin natin pag manual tayo. Ang ginagawa natin, halimbawa, dito ka nag-start ng trading. Ngayon, meron kang $100, gusto mo, ibibili ko na dito, $100. Ngayon, gusto mo 20%. Ngayon, nagganto-ganto yung price, umangat, bumaba, umangat, bumaba. Tapos dito, umangat dito ng 20%. Ngayon, dito ka mag-sell sa area na yan para kumita ka ng 20%. No? Sell ka dyan. Pasensya nyo yung sulat ko. Ayan, sell. No? So, ito, pwede yung ma-reach weeks, months, or years. Depende yan sa market or sa pinag-investan mong cryptocurrency. Pero, no, hindi mo alam kung kailan yung mangyayari. So, ang ginagawa ng robot natin, hindi ganyan. Dito pa lang sa pagbaba, pagtaas, halimbawa, ganyan, ganyan, meron niyang buy and sell na mangyayari. Kasi, millisecond po yung trading na ginagawa ng bot natin, ng royalty gamit yung Binance at Huobi. Kaya pag bumaba dyan, may nakita siyang opportunity based doon sa setup natin, magba-buy and sell po yan. Kaya kaya niya mag-execute ng 1% by 20 times. No? So kung 1% by 20 times, less or more, same lang. Pero ito, mas achievable na mangyayari sa market. Kaysa dumiretso ng ganito, yung agad yung market na mag 20%, hindi mo yan alam kung kailan mangyayari. Kaya advantage yung bot natin, napapakinabangan niya yung volatility ng crypto. Yun nangyayari sa market. Yun po yung pinaka-advantage niya. Kasi scalping po yung ginagawa niya ng millisecond. No? Yun po yun. Ganun po kalupit. Kaya pinapalakpakan po yung royalty. No? Dumadami tayo, no? Naging 56 na tayo. Thank you so much. Ayan, super intelligent application to. Kasi kung wala tayong ganito, no? Gusto natin kumita, mararanasan natin matalo. No? Nangyari po yan sa akin, ilang beses ako natalo. Isang trade ko lang ng gabi, wipe up yung account. No? Kasi sobrang emotional ko. Gusto ko kaagad kumita ng malaki. Kumita na ako ng $100, nasa 5,000 pesos, hindi pa ako nakontento. Tinrade ko pa. Nag-overtrading ako kasi gusto ko makabawi. Ayun, wipe out. So that's why Royal Q is advantage. No? Hindi ko ibig sabihin na pag nag-manual ka, hindi ka kikita. Maraming kumikita, but it's a lot of experience. Kailangan mo ng malaking pera para mayroon kang pang-trade, no? Kasi kung maliit lang yung pera mo, pag naubos na siya, kasi may experience mong matalo, wala ka ng pang-trade ulit. Kaya mo kasing maging consistent na mag-trade para matutunan mong kumita, no? So, ganun siya. So, ito, no? Yung royalty, paano siya nag-execute? Ito po yung pinaka-example natin. Pag umangat siya, halimbawa dito, nag-enter ka ng position. Let's say, nag-enter ka ng $20 dito. No? Unang bili, $20. Nag-enter ka. So, umangat ng 1.3%, anytime, pwede na yung mag-sell. Matitrigger na agad dito yung Royal Q na mag-sell. No? So, kailan siya mag-sell? Pag bumaba yung market ng 0.3. Ganito po. Pag bumaba siya ng 0.3, tsaka siya mag-sell. Bakit? Kasi pwede pa kasi yung tumaas. No? Pwede pa kasi itong tumaas. So, kaya pag nag-ano siya, pag nagbaba ng 0.3, 1.3 minus 0.3, meron kang malinis na profit na 1%. Depende kung magkano yung first buy-in mo dito. Sabi natin kanina, $20. Kung $20, 1% ng $20, yun yung magiging profit mo. No? So, kung ilan yung magagawang 1% niyan or more or less, depende sa isang araw, yan po yung profit. No?
So, paano naman pag tumaas? Kasi ito, 1% lang. Paano naman sir, pag tumaas, 1% lang ba yung kayang ibigay ng royalty para kumita? Hindi po. Pwede kasing mas mataas. Example natin ito. Umangat siya ng 1.3 pero hindi pa siya nagbumaba. Umangat siya ng 10%, tsaka lang bumaba ng 0.3. Doon pa lang mag-sell yung bot na royalty natin. So, meron kang malinis na 9.7%. No? May malinis kang 9.7% na profit. So, kumita ka na dito. No? So, kung ilang magagawa niyan, kasi yung ano kasi, yung market, hindi natin yan makontrol kung kailan tataas, kailan bababa. So, may mga high demand kasi nangyayari. In seconds lang, pwede yan tumaas ng ilang percent. Ganun kabilis. Depende yan sa demand. No? So, ganun siya. Kaya, hindi lang laging 1% yung makikita natin sa profit natin pag nagpa-trade tayo dito. So, pag ano na siya, nakapag-sell na, kailan ulit sa bibili? Halimbawa, nag-sell na, kailan ulit bibili? Pag bumaba, hanggat hindi pa umaangat ng 0.5, ito po ay mga default. Ibig sabihin, pwede natin i-edit to, yung gantong settings na i-edit yan. Yan po yung mga parameters na sinusundan ng bot para mag-trade siya, mag-execute ng buy and sell. So, pag tumaas ulit ng 0.5, no, tsaka sa bibili. So, cycle po yan. Ibig sabihin, 24/7, ganyan yung po yung gagawin ng robot. Depende doon sa capital at nangyayari sa market, yung gagawin niyang execution ng buy and sell. So, ganun po ka-advantage yung robot nating Royal Cube. Ayan. So, may natutunan po ba? Ayan. Thank you so much, no? So, ito po yung example natin kung paano mag-execute. Ito po kasi ay mga candlestick, no? Kung nagbubukas kayo ng trading view or mga anumang application about sa trading ng cryptocurrency o kahit ano man, may mga ganito ay makita. So, ibig sabihin po nitong B, letter green, buy po yan, no? Kasi merong opportunity na mag-buy, mag-buy po yan. Ganyan po yung bot natin, no? Pag merong opportunity na mag-sell, mag-sell po yan. Kaya makikita natin dito, sell, no? Ayan, no? Puro sell, puro buy, maramihang buy and sell, yung po yung ibig sabihin ng quantitative trading strategy. So, ganun po siya ka-advantage. Yan. So, yan po yung nagagawa ng bot natin. So, paano naman kumikita or sino na kumita rito? Baka kasi tatanungin niyo ako, sino na yung mga kumikita dyan? Marami bang gumagamit niyan? Ayan. Kasi yung mga Pilipino, especially sa atin, gusto natin, meron tayong proof. Ito po. Baka kasi hanapan niyo ako ng proof. Ito na po yung proof. Ito po, no? Ito. Dito lang to, no? October. Ayan. October 22, $1. No? October 23, $5. Gumanda yung market, $48, October 24. Sabi ko kasi, walang fixed income dito. $44 pagdating ng 25. Ito kasi, 7, hindi pa tapos yung isang araw. Kaya $7 lang. Screenshot niya, madaling araw. No? Ito namang isa, no? $15, $24, $33, $49, $125, $376. Kung mapapansin natin, iba-iba yung trading profit kada araw. Depende yan sa market volatility at sa capital na pinapatrade natin. Kung mas malaki yung capital, mas malaki yung possible na maging profit natin. Kung kumikita kaya tayo ng ganito, no? $376, more than ano po yan, nasa 20,000 pesos po yan. Sabihin na lang natin, $33, empleyado ka, $33 kinikita mo sa trading, wala kang ginagawa. Natutuon mo pa rin yung attention mo sa kung ano yung pinaka ginagawa mo talaga, may business ka or meron kang ibang pinagkakabalahan, kumikita ka ng $33 nang wala kang ginagawa. Maganda o maganda? Sobrang ganda, tama po. Kaya advantage yung AI dahil pwede mo kasi yang gamitin para ma-take advantage, no? Yung market. Unlike sa ikaw ang mag-trade, kailangan mo ng experience. Ito pa yung isang example natin, no? $24, 26, 67. Pagdating ng 24, October 24, 118. Ito naman, 21, nung $17, 11, 32, 113. Ito hindi pa tapos yung isang araw, kaya $8. No? So, yan po yung mga nagiging profit dito. Depende po yan sa puhunan. No? Na ipapatrade mo, ilalagay mo doon sa Binance. Yan. So, ganyan po yung ganda. Kaya, sa trading po, kung may nag-aalok sa inyo yung trading, no? Tapos fixed income, wala pong ganun.
Maluloko kayo nun. Sobrang dami ngayon, nagsilabasan na naman dahil nga magde-December. No, magpapasko, maraming pera daw yung mga tao. Ang dami naman nagsisilabasan ng mga investment na nakalock in yung pera nyo. Dito po, walang lock-in. Walang lock-in dito. Kahit naka-trade yan, pwede nyo yung ilabas anytime. Kasi decentralized yan 24/7 yung cryptocurrency. Papapansin nyo dito, no? Yung kinita niya sa trading, wala siyang ginagawa. Ayan, $11,228. More than kalahating million. Sabihin mo na 2 years. Nagsimula siya 2 years ago. Kalahating million, wala siyang ginagawa. Kumikita yung pera niya. No? Unlike sa bank, pag nilagay mo doon yung pera mo, walang kikitain yun. Mababawasan pa yun dahil sa inflation. Ibig sabihin, kumita ka ng ilang percent. Halimbawa, sabihin natin, kumita ka ng, sabihin na 5%. 5% kumita yung pera mo ng 5% sa bangko. Hindi natin sinasabing mali magbangko, pero ito yung reality. Pero, ang inflation natin sa isang taon, 9%. Yung value ng pera mong nilagay sa bangko, mas naging lesser yung value niya dahil sa inflation. So, talo ka pa rin ng 4%. No? Yung bangko panalo kasi ginagamit nila yan para ipautang, i-build ng another business. Ganun po yung ginagawa ng bangko. No? Yun po yung reality. Yan. Kaya advantage na gamitin nyo, maging wise kayo sa pera na meron naman kayo. No? So ito pa yung mas malaki. Ito po nangyari to nung kasagsagan ng pataas yung price ng Bitcoin, no? Yung mga cryptocurrency. September 1, no? Umabot siya ng $2,340. September ano naman to? 1,320, 913, 1,340, 2,780 and 1,098. Sa loob ng isang araw, isang linggo, 6 days nga pa lang to, 6 days lang, no? Umabot siya ng $9,791 or more or less kalahating milyon, no? Pero malaki po yung puhunan nito, milyon, no? Milyon po ang puhunan nito, ang puhunan po nito nasa around 3 million. Kaya kumita siya ng ganyan. Sobrang volatile po kasi ng market. Kaya na-take advantage, no? Pataas lagi, palaging tumataas noong 2021. Hanggang December 'yon. Pagpasok ng January ng 2022, tsaka na bumagsak pa unti-unti yung crypto, no? Bumagsak yung price. Ayan. So kung iisipin natin, kung 3 million ilalagay niya sa business, nag-franchise siya ng isang business or iba pang business, sabihin natin kahit hindi franchising, nilagay mo yung 3 million mo sa business. Ngayon, yung 3 million mo, possible maging product or magbabayad ka kasi ng mga renta o mga tao. So, yung pera mong 3 million, hindi na yan buo. No, napunta na yan sa product or mga binayaran mong mga iba pang kailangang bayaran. So dito sa cryptocurrency, pag nagpa-trade ka dito sa sa royalty gamit yung Binance or Huobi, hindi na siya mababawasan o hindi siya magiging product, pero no, kikita pa siya. Yun yung kagandahan. Kaya napaka-advantage kung may malaki kang kapital, matitake advantage mo yung market eh. No? Yun po yung reason bakit kumita to ng malaki kasi million din yung nilagay niyang puhunan. No? Kaya kung gusto natin kumita ng mas malaki yung gusto natin ay kailangan natin ilagay. No? Kahit sa business naman kung maliit yung puhunan mo hindi naman ganoon kalaki ang kikitain, no? So, ang kagandahan sa royalty, bakit natin siya gagamitin? Hindi tayo maglalagay ng pera sa royalty, no? Gagawin natin sa Binance tayo magpapatrade. I-connect lang natin siya through API, no? So, magkano yung babayaran natin para magamit natin yung services na royalty? Kasi si royalty, tools lang siya, services yung binebenta niya para kumita si royalty. Ngayon, para naman tayo kumita, a-avail natin yung services. Magkano? Ito po, 120 USDT a year na po yan, isang taon na. Ibig sabihin, para ka nagrenta ng isang professional trader na 24/7 magte-trade ng 7,000 or less than 7,000 yung ibabayad. No? Ang gumagamit na po ng royalty, 1.8 million user. Ang country na available ang royalty, 200 plus countries. Fully tested and proven, hindi nagli-leave. Hindi katulad ng tao pag nagtrabaho. Nagli-leave yan, nagkakasakit, kumakain, nagpapahinga. Hindi nagto-toilet, nag-CR. No? Always working 24/7, 365 days. Yan po yung advantage ng royalty. No? Kaya maganda siya i-take advantage, hindi siya natutulog. No? Ganon siya kalupit. Ayan. So, itong royalty,
maglalagay ka lang dito ng additional na gas fee. Yung gas fee po sa mga nagtitrade, alam na yun to, alam na nila to. Kumbaga ito yung broker's fee para kumikita. Yung Binance, yung Huobi, yan, mga kumikita yan sa mga nagtitrade. Nagbabuy and sell sa loob, nagka-transfer, yan. Kumbaga parang ito yon yung gas fee. Yung broker's fee. Pero dito, hindi tayo maglalagay ng broker's fee sa Binance o sa Huobi. Sa royalty tayo maglalagay. Tayo na lang ang mag-i-initiate kung magkano. At least $20 pag nagpa-trade tayo, no? So yung yung babayaran lang natin sa kanya $120. So sulit ba yung $120 kung kikita ka naman ng wala kang gagawin? Wala kang gaanong gagawin. Automatic pag na-set up mo na siya, no, may ginawa ka doon, pero after noon, wala ka na gaanong gagawin. Maliban na lang kung mag-additional ka ng capital, i-edit mo lang yung mga parameters para doon siya depende sa sinet up mo ulit, no? So nakukuha po ba? Natututo po ba tayo about dito sa ating Royal Queue? Yan. Sige nga po, chat po kayo dito ng type 3 sa ating chat box. Ayun, thank you so much. Ayan. So tuloy natin. So ito po yung trading about sa Royal Queue. Kung okay na kayo dito sa trading ng Royal Queue na possible kumita kayo basta meron kayong trading capital, there's more na pwede kayong pagkakitaan kahit wala kang kapital pero meron ka lang at least 120 na pang-activate ng Royal Queue mo. Ano po 'yun? Yun po yung subscription business. Paano po 'yun? Ito po. We are in a subscription business. No? Ano ba yung mga subscription business na hindi natin kilala pero makikita natin? Ito po. Netflix, no? Sa mga walang idea, no? Netflix subscription business po 'yan. Para ma-avail mo yung services niya, makapanood ka ng mga video, movies, kailangan mag-subscribe sa kanya monthly or yearly, depende, no? Prime Video, HBO, YouTube, Disney Plus, no? Apple TV Plus. Mga subscription business po 'yan. Pero example natin, magkano kaya ang kinikita ng subscription business na yung Netflix. Ito pa, Spotify, YouTube, no? Sa atin, meron tayo ganito, no? Hindi tayo aware subscription business pala sila. Globe, PLDT, Sun, Smart, no? Signal Cable, no? Sky Cable, Viva Max. Nakaraan lang to, 2 years ago yata to, 3 years ago, no? So lahat po yan subscription para ma-avail mo yung services nila, kailangan mag-subscribe ka. Pansin nyo, si Globe, si Sun, si PLDT, lahat ng mga to, mga services na to, hindi yan nalugi kahit pandemic. Bakit? Subscription business. Hindi nalulugi basta-basta yung mga subscription kasi kailangan nyo ng tao. Tama? So, example natin dyan, si Netflix. Bakit? Si Netflix kasi, more than 2 million o 203.7 million yung subscriber niya noong 2020. No? Yung para magamit mo yung services niya, umabot siya ng $7 to $20 per month. Pero sabihin natin, hindi $20 yung subscription ni Netflix. Sabihin natin, gitna na lang natin, gawin na lang natin $10. Magkano kaya ang kikitain niya kung 203.7 million yung subscriber niya? Ito po. $2.03 billion or sa peso natin 116 billion peso buwan-buwan. Ganyan po yung kinikita ng subscription business ni Netflix, no? Tinalo niya yung mga sinihan. Kasi online sinihan to mga movies. Nalugi yung mga sinihan kasi nagsarado kasi physical yan. No? Hindi tayo makapunta ng mga mall. Pero si Netflix, lalo siyang dumami yung subscriber niya nung pandemic kasi walang ibang libangan yung mga tao. Ito, sa mga libangan. Tama? Kaya yun po yung kagandahan sa subscription. No? Ikaw na lang magsawa. Halimbawa, ikaw may-ari ng Netflix, no? 116 billion per month. Sigurado ako, kahit saan-saan ka pumunta, magbakasyon ka, tuloy-tuloy yung kita, passive income yan. No? Ganun po yan, yung subscription. Ano ba yung pinaka-advantage ng subscription business compare sa mga traditional na business? Number 1, walang shipping cost. Si Royalty, walang shipping cost kasi application lang siya, downloadable. No? No selling of tangible product. Ibig sabihin ng tangible, yung nahahawakang product, mga sabon, mga kanyang kape, o iba pang mga product. Wala, kasi application yung product natin. Number 3, yung tinatawag nating lifetime passive income. Parang Netflix, no? Tuloy-tuloy yung kita.
Kasi wala namang binibentang ano eh, tangible product. Stable income unlike selling of tangible product. Kasi alam natin yung mga tangible product may season lang yan. Ibig sabihin, merong time na malakas, merong time na mahina, minsan sakto lang. Ganun siya. No? Worldwide yung market kasi application, walang borders, walang boundaries. No? Kaya more than 200 plus country ang Royal Q pwede. Eh ang sa buong mundo, ang countries na available nasa 250 countries. So ibig sabihin, nasa less than 50 na lang, no? Buong mundo na yung Royal Q. Ganun po siya kalapit, no? Not affected by lockdown. Nung lockdown niya, nung nagkaroon ng pandemic, doon pa mas dumami yung subscriber ni Royal Q. And wala kang dito, overhead expenses like rental or papasahurin kasi si Royal Q, no, ang babayaran mo lang sa kanya subscription. Unlike na may traditional business ka, ang babayaran mo tao, pwesto, mga bills, no? Yan po 'yon sa traditional. Unlike dito. Kaya dito mas malaki yung possible na maging income mo compare sa maging possible na income mo sa mga traditional business, no? So why Royal Q? Sabi natin, actually ito 1.8 million na yung user. Ito naman 135 135 million yung na profit, no? 135 million profit na po ang na-generate ng Royal Q sa 1.8 million user around the world, no? Ibig sabihin, ito po nasa less than 8 million. 8 billion rather sa peso natin, no? Running 8 billion peso ang na-generate na profit. So, meron na siyang track record na alam natin kumikita. Unlike sa kung magpapasok ka na pang ibang AI kasi possible, no? May makakapag-share pa sa inyo ng AI kasi sobrang dami ng gumagawa ng AI na kumakalaban or nag-aano rin ng trading. Pero ano ba yung track record? Ito po, si Royal Q, napakalaki na ng track record, trusted, no? At hindi ka may scam. Kasi dito, number one, wala kang ibibigay sa kahit kanino dito, kahit sa nag-invite sa'yo, wala kang ibibigay na kahit kahit piso, no? Ikaw ang gagawa ng sarili mong account ng Binance, ng Huobi, kung ano na yung gusto mong gamitin. At ng Royal Q, ikaw lang nakaka-access nun. Hindi po kami. No? Ayan. So, may yata nakabukas. Ayan. Mute lang natin. Ayan. So, tuloy natin. So, welcome to the reward program ng Royal Q. Paano ba yung kumikita? Meron kasi tayo dito mga VIPs na tinatawag. 1 to 6. Pero ang i-discuss ko lang sa inyo, 1 to 3. No? So, paano ba yan? Unang-una, pag nag-subscribe ka, ang tawag sa iyo is VIP 1. Walang requirements yan, basta nag-subscribe ka, VIP 1. Kasi hindi lahat tayo merong malaking kapital. Tama? Pero ano yung way natin para at least makinabang tayo doon sa pagtaas ng market. No? Makabili tayo ng maraming crypto, ito po yun. Kasi aminin man natin sa hindi, yung mga kinikita natin, sabi nga natin, hindi siya laging sapat. Minsan sakto lang, no? Minsan talagang kulang pa, no? Paikot-ikot, paulit-ulit ng ganon. So ito po, pwede natin tong isabay. Kung may capital ka, mas maganda. Pero kung gusto mo pa tong gawin, mas maganda, no? Halimbawa, VIP 1 ka, nag-share ka ng Royal Q dahil alam natin gusto rin nila kumita, no? Meron ka mga kilala, may na-scam, no? Meron kang kilala na gustong kumita. Pero wala silang alam kung saan sila papasok. Ngayon, invite mo dito sa Zoom natin, no? Okay lang 'yan kahit wala ka pang idea, gaano, wala ka pang alam. Kami ang bahala mag-provide ng training, no? Pa-attend mo lang dito sa Zoom or sa mga face-to-face natin, no? Pag nag-subscribe sila, automatic meron kang 30 USDT. Yung USDT po, ito po yung isang stable coin sa cryptocurrency. Katumbas po yan ng US dollar. Kaya pwede US dollar. Ayan. Okay, nakamute na ba? Ayan. So, ayan, tuloy natin. So, ayan, nakamute ako kanina. Ayan, okay na ba? So, tuloy natin, no? So, pag meron kang nag-subscribe ulit sa'yo, pa-attend mo ulit, no? Na-sharean mo, nagandahan, additional $30. So, yun po yun, unlimited po yan, $30 ng $30. Depende po yan sa sipag mo na mag-share, no? Kasi ito, wala ka namang ibibentang tangible product, no? Ipapakilala mo lang si Royal Q, nag-educate lang
tayo. Ang kagandahan, pag nagustuhan nila, kasi gusto rin nila kumita nang hindi na nahihirapan sa trading, gagamit yan ng royalty. No? So, yan po yan, additional income na kung saan possible, mas malaki pa to sa isang araw na kinikita natin sa trabaho. No? Kasi yung 1,000, $30 nasa 1,600 po yan sa peso. No? So, at meron ka pang additional na gas fee. Ano po yung gas fee? Di ba po, sabi ko kanina, pag nag-trading tayo, nagpa-profit, meron kang gas fee na binabayaran. Parang broker's fee siya. Ngayon, every time na may nagpo-profit dito sa mga nag-subscribe sa'yo, no, merong gas fee to na binabayad, kinakaltas. Point something. Ngayon, sa point something na gas fee na binabayad nila, dahil nag-profit sila, meron kang 20% doon. So, papunta yun sa'yo dito nang wala ka nang ginagawa. Kumbaga, passive income. Ganun po yung nangyayari sa mga businesses na katulad ni CEO ng Jollibee, no? Lahat ng mga franchise niya, meron siyang royalty na nakukuha na 5%. Parang ganun po ito, mas malaki 20% dito sa atin, no? So ganun po siya, parang royalty po 'yan. Yan. Tuloy natin. So, pag ano naman, pag VIP to, para maging VIP to ka, kailangan lang, at least meron kang tatlo na nag-subscribe sa'yo under sa link mo. Pag nag-subscribe ka kasi, meron kang sariling link. Yun yung share mo sa mga kilala mo, friends mo, or sa mga gusto mo makakasama rito, na yun yung gagamitin nila para makapag-register sila. No? So, pag nakakuha yan, at least 17, yung tatlo mo, ang tawag na sa'yo B2. Ngayon, ano yung reward na makukuha mo? Ito po. Every time na may nag-subscribe sa'yo, hindi na $30, kundi $40 na. No? Or more than 2,000 pesos po yan. Nasa 2,200. No? Ganun po yan. At hindi na 20% yung makukuha mo sa gas fee. Ibig sabihin, ano ka na rin, nadagdagan na rin. Every na tumataas yung rank mo, nadadagdagan yung rewards. Yan po. $30 ka na rin. 30% rather. Sa mga gas fee na to, mga nagka-trade dito. Yan. Tapos, pag may nag-subscribe pa sa mga under sa'yo, sa mga B1, meron ka pang additional na $10 or 10 USDT. So, 500 something po yun. So, malaking bagay po yun. Diba, may pumasok sa'yo sa isang araw, dalawa, 1,000 pesos, hindi mo na effort, no? May pumasok sa'yo 1,000 pesos. Hindi mo na effort. Ganun po yun, pag dito ka. So, yan po yun. Pag D3 naman, kailangan mo lang at least, no? Meron kang tatlong VIP2 na direct sa link mo nag-subscribe. Tapos, dagdagan mo lang ng dalawa, no? Tapos, total of 100. Ang tawag na sa'yo, VIP3. Ito po, VIP3. So, ano naman yung rewards ng VIP3? Ito po yon. Pag VIP3 ka, every time na may nag-subscribe sa'yo, hindi na $40 or $30, kundi 50 na. Nasa 2,500 na higit. Tapos, every time na nag-trade to, may mga pinapatrade to, nagpa-profit yan, hindi na 30%, kundi 40% ka na sa mga binabayad nilang gas fee. Tapos, pag dito may nag-subscribe pa sa'yo, under sa mga B1, hindi na 500, kundi 1,000 pesos plus. Kasi, ano na yan, 20 USDT na makuha mo sa kanila. No? Hindi mo na effort, no? Yan po yun. Kaya passive income. Yan. Ganyan po aganda yung subscription business. Yan. So, yan. Halimbawa, may nag-subscribe sa'yo. VIP3 ka. Tapos, may nag-subscribe na mga VIP sa VIP1 mo na 20 sa isang buwan. May 400 USDT ka sa isang buwan. Hindi mo na effort. Or more than 20,000 pesos po yan. No? Ganun po siya kaganda. Meron pa tayo tinatawag na VIP4, VIP5, VIP6. Pero hindi natin sa i-discuss. No? So, ano yung naging ano dito? Ano yung naging result ng mga gumawa ng subscription business ng royalty? Ito po. Ito pong account na to, 2021 po ito, nagsisimula pa lang si Royal View. Si Royal View na launch po siya noong March 19, 2021. Ito po April, no? April 19. Nag-subscribe siya, nakakuha siya ng isa, kaya $30. Tapos nag-profit yun, kaya meron siya dito, nakita nyo, 0.1 something. Profit po yun sa gas fee po yung galing. At ito, wala siyang napasubscribe. Pero meron siyang 0.003. Galing po yan sa gas fee. Dito naman tatlo yung napasubscribe niya, kaya $90, 0.52. Kasi yung 52 galing yan sa mga trading gas fee nung nagpapatrade under sa link niya. And dito naman, gas fee lang, 0.9, 0.10, 0.05, gas fee rin. Pero fast forward tayo, pagdating ng October 5, $1,333 po yan.
1,400, 1,600, 1,200, 1,074, $594. Ibig sabihin, hindi siya bumababa ng 30,000 pesos isang araw. Ito, 1,000, more than ano po yan, 50,000 pesos. Ganun po yung subscription. Sabi ko nga, hindi siya katulad ng tangible product, nagbebenta-benta ka ng tangible product na hindi stable yung income, unlike dito, no? Passive income na tuloy-tuloy. Ayan. So, ganyan po yung kagandahan. So, ano pa yung nangyari dyan? Ito po ang mga potential, no? Pag nagra-rank up ka. Pag VIP1 ka, wala pa siyang potential income. Pero pag B2, $20, pag B3, $50, pag B4, $300. Pag B5, $2,000. Pag B6, ito po, $5,000. Kung makikita nyo, more than, ibig sabihin, ano kasi yan, mas malaki pa dyan yung mga kinikita niyan, no? Pero ang lagay lang natin dyan is, kumbaga, potential, no? Nakita. Pero mas malaki pa talaga dyan yung kinikita ng mga yan. Ito po, example natin. Itong account na to, no, nag-subscribe siya nung ano na to, 2021. Merong nag-subscribe sa kanya na 18, nag-activate. Merong hindi, 10, nag-ano lang, nag-download lang ng royalty. So yung 18 na yon dumami, naging 16,689. Tapos, ano yung result na nakuha niyan? Ano yung result? Ito po. Kumikita siya every day. Ayan. $11,000. 11,000, 12,000, 11,000, 12,000, 9,000. Ganyan po kalaki. Ibig sabihin, kalahating milyon ang B6 every day nakita. Ano kaya ang naiisip nyong business na kikita kayo ng kalahating milyon every day ng consistent, no? Na maliit lang yung ilalagay nyo ng capital. Kasi yan, subscription lang to eh. Iba pa yung trading na ginagawa nito, no? Kaya kumita siya dito ng 38.96 million kung ito times natin sa 50. Kasi ito yung kinita niya, accumulation niya, nakita. Nung 2021 pa po ito. How much more pa kaya sa ngayon, no? Ganyan po yung kalaki. Bakit? Kasi marami siyang subscriber. Tuloy-tuloy yung trading nila, tuloy-tuloy yung profit. Sabi ko nga, every time may mga profit, no? May nadadagdag sa kanyang gas fee, passive income yun. Tapos yung mga bagong nagsusubscribe under sa mga B1, mga B2. So, kaya dumadami yung ano niya, na-accumulate niya everyday na profit, no? Iba pa po yung trading. Tapos dito, makikita nyo, kumita siya isang araw, November 1, no, sa ating piyesta ng patay, $65,000. Ibig sabihin, 3 million mahigit po yan. Saan po yan galing? Galing po yan sa profit sharing ng mga B6. Lahat kasi ng B6 sa buong mundo, no, merong profit sharing na binibigay si Royalty, may inaalat siya. Lahat ng sales ng Royalty, merong percentage na ilaalat doon para lang sa mga B6. Kaya pag nag-B6 tayo, possible magkaroon din tayo nito. Yan. So ang accumulation niya na profit, no, sa affiliate or sa subscription business, ito po 'yon. No? 1 million, mahigit 1.005, no? 1,005,367,000, no? Ganun po yung profit na nakuha niya. So sabi niya rito sa testimony niya, no? Today, no? Yan po. Today is a great day. I just make my first 1 million with Royal Q. This is a great achievement of my life. I like that believing in a short time, my life has changed 360 degrees. May my success inspire you all. Ganun po. Yung naging ano niya, naging ano niya dito sa Royal Q. No? Naging achievement niya kaya nasabi niya to. Hindi daw siya naniniwala pero binago daw ng Royal Q yung buhay niya, no, ng 360 degrees. Yan. So, yan po yung affiliate marketing. Alam naman natin marami nag-affiliate ngayon sa TikTok, sa Shopee. Pero maliit lang din yung percentage na binibigay nila. Pero dito sa atin, no, napakalaki yung mabibigay. At, no, hindi mo to gagawin nung mag-isa ka. Merong team na susupport sa'yo. No? May susupport sa'yo. So, paano mag-start dito sa Royal Q? Number 1, hingin nyo yung link ng Royal Q account sa nag-invite sa inyo para mag-activate. So, magkano yung babayaran? 120 USDT sa subscription. No? Advance gas fee, ito po advance gas fee. Ito yung pag nagpa-profit ka, pag nagpa-trade ka, maglalagay ka nito, advance gas fee, at least 20.
No? Nababawasan yan point something something every sell. Ayan. Tapos, suggested initial trading capital, no? At least 100 sa isang coin para ma-set up ng mas okay. Tapos, meron kasing transfer fee from Binance or Huobi to Royal Q na $1. Kaya sinaman natin dito. So, total niyan, $240, 41, para wala ka nang iisipin. Or more or less, nasa, ano yan, 14,000. Less than 14,000. No? So, sir, may tanong kasi ako, baka pwedeng subscription lang yung avail ko muna. Kasi wala pa akong trading capital. Pwede kaya? Pwede. Kahit ito lang muna, activation lang ng Royal Q, no, okay lang. 120 USDT or nasa more or less, ano yan, nasa 7,000 pesos. Tapos, pag nakapag-subscribe ka na, meron ka ng link na mapupunta sa'yo sa Royal Q account mo. Ngayon, pwede mo na siya i-share. Ngayon, ang gawin mo, ipa-attend mo sa Zoom, no? Invite ka ng mga friends or ano mo na gusto rin kumita ng additional, no? Para ma-educate sila at hindi na sila mapunta doon sa mga scam. Ngayon, pag nag-subscribe sila, siyempre magugustuhan nila yung Royal Q kasi automated siya. Mag-subscribe sila. Halimbawa, meron ka nakuha 4 sa isang buwan. Times 30 kasi 30 yung reward na makukuha mo every may nag-subscribe sa'yo. So, 120 yan. Yung 120, no? Pwede mo na yung gawing puhunan or pwede mo, kung gusto mo i-withdraw, pwede. Anytime, pwede mo yung i-withdraw. No? So, yan po yung kagandahan. Pwede kang mag-start kahit na ano lang, subscription lang ng bot. So, ganun po yun. Yan. So, attend our training kasi free lang to. Lahat ng mga gusto nyong matutunan about dito sa pag-set up, tinuturo po namin yan dito sa community. Free. So, 3 simple steps lang yung gagawin natin pag nag-subscribe tayo. Number 1, hingin lang natin yung link. Bago tayo mag-download, hingin natin yung link, mag-register tayo, tapos tsaka natin siya i-download. Pag okay na yung trading capital natin or activation ng Royal Q, pwede na tayo magpa-assist para i-activate yung account natin para hindi tayo magkamali. Ayan. And then, pag okay na, no? So, yun po yan, pagtulungan natin dito. Sa community natin, hindi mo ito gagawin na mag-isa. No? Kasi kami, nag-umpisa kami, hindi rin namin ito ginawa mag-isa. No? May nag-umpisa nito, mag-isa siya, pero sinare sa amin, no? At tinraining kami hanggang meron tayo, dumami tayo sa community. No? Natulungan. Ayan. So, ngayon, no? Ito lang po yung reminder sa lahat. Always remember, your dreams won't adjust to achieve your dreams. To achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. Ibig sabihin, tayo pa rin kasi ang gagawa ng kung gusto natin ma-achieve yung mga gusto natin, mga wants and dreams natin, goals natin sa buhay. Tayo pa rin, nakadepende pa rin sa atin. No? Kumbaga, itong Royal Q, vehicle lang to. Kumbaga, kung merong tricycle papunta sa goals mo or sa mga dreams mo, ito po Ferrari, yung Royal Q. Pero didepende yan sa'yo kung marunong ka mag-drive. Ibig sabihin, didepende yan sa'yo kung paano mo siya gagawin yung Royal Q. No? So, ganun po yun.